Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Isang mapagpalang araw rin po sa inyo, Father. Ang diwa ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba at pagmimisyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus ang siyang pangunahing ginawa ni na San Pedro at San Pablo, mga apostol. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, mga apostol ng ating Panginoon at unang mga misyonero ng ating simbahan. They have different background, status, and ideologies from the start, but they become the pillars of the church at tinuturing natin silang mga haligi ng ating simbahan. Dumaan man ang napakahabang panahon, walang sino man sa atin kahit masasabi nating makapangyarihan sa ating lipunan ang makakawasak o kayang patumbahin ang ating simbahan dahil sa mga halimbawang ibinigay at ibinahagi ng ating mga apostol. Lubang minahal ang turo at patutuo ng ating Panginoon, kaya inalay nila ang kanilang buhay kay Jesus. Si San Pedro ay isang simpleng mangingisda. Ngunit, nang makita niya si Kristo, labis niyang minahal ito, lalo tigit ang kanyang mga turo at mga gawa. At agad niyang iniwan ang lahat para lamang sa Kanya. Siya ay nagpahayag sa Ebanghelyo ngayon kung sino ba talaga ang ating Panginoong Hesus. Aniya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa kabila ng kanyang pagiging totoo at pagmamahal sa Panginoon, dumating din sa punto na siya ay hindi naging tapat. He denied Jesus 3 times. But Jesus did not let that failure define Peter. After the resurrection, Jesus forgave and restored him, saying, "Feed my sheep." And when Peter realized his weaknesses and unfaithfulness, he became much stronger or more powerful apostle of Christ. Kaya naman si San Pedro ang naging unang pinuno ng 12 apostol at ng mga unang Kristiyano. Siya ay may hawak ng susi bilang kapangyarihan ng simbahan na nagpapahintulot at pagbabawal ng mga kaluluwa. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ngayon, ang ipinagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sa istorya ng ating simbahan, si San Pedro ay naging unang Santo Papa, namuno sa buong simbahang Katolika. Dito nakikita natin ang kahalagahan ng apostolic succession at napagtagumpayan na hindi tayo katulad ng isang kabuti na bigla lamang umusbong. We can trace the church through our history. Si San Pablo ay unang nakilala bilang manguusig sa mga unang Kristiyano. Ngunit, nang makita niya si Kristo sa daan patungong Damascus, siya ay lubos na nagbago. Buong buhay niyang itinuro ang salita ng Diyos. Siya ay naglakbay at ipinangaral ang mabuting balita. Ang karanasan ni Pablo sa muling nabuhay na si Jesus sa daan patungong Damascus ang nagtulak sa kanya na maging tunay na apostol. His experience was his driving force that made him one of the most zealous, dynamic, and courageous ambassadors of Christ that the church has ever had. Kaya naman, siya ay itinuring na apostol ng mga Hintil. Ang 2 apostol na ito ay haligi ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at mga halimbawa. Bawat isa sa kanila ay may malaking kontribusyon, lalo tigit sa ating pananampalataya at pagiging tunay na Kristiyano. Sila ay naging martir
dahil nanatili silang matatag, matapang sa kabila ng pag-uusig, pagmamalupit at pagpapahirap ng mga taong hindi tanggap ang Panginoon. Ang buhay ng dalawang apostol ay isang malaking hamon sa ating lahat na manindigan tayo sa ating pinaniniwalaang katotohanan tungkol sa ating pananampalataya at ipagtanggol ang ating Panginoon. Ang pagiging Kristiyano ay hindi madali. Sa panahon natin ngayon, maaari that we will suffer because of fake news and disinformation, pang-aapi at mga maling paratang. The example of hope shown by Peter and Paul helps to transform us and unite us with Christ's mission. Ang pananampalataya ng mga apostol ay atin ding pananampalataya. Gawin natin silang modelo, lalo tigit sa paglago at pagiging matatag sa ating pananampalataya. Napakahirap makipagsapalaran sa mga hamon sa buhay. Pero alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesus. Maaaring minsan, tayo ay nangiiwan dahil sa ating mga kasalanan. But Jesus will never abandon us. Brothers and sisters, we may offer our lives completely to Christ. As St. Paul says, I no longer live, but Christ lives in me. This powerful statement shows our faith in Christ and reflects His presence and purpose in our lives. May God continue to bless us now and forever.